Ayun, sige po, magandang umaga sa ating lahat. At higit na magandang umaga sa ating Panginoon po. Hallelujah. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Na napakabuti ng Lord sa church na ito at nakikita ng bawat isa ang ginagawa ng Panginoon sa mga buhay natin po at sa church na ito. Hallelujah. Yes, Lord. Sige, church, sa umagang ito, hayaan natin na balutin tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon po. Magpasiyasat tayo sa Panginoon. Amen. Hayaan natin na yakapin tayo ng Panginoon. Hayaan natin na manguna ang Panginoon sa awitan hanggang sa matapos ang kanyang gawain sa araw na ito. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, nadalangin namin na siyasatin niyo po ang aming mga puso. Hallelujah. Yes, Lord. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa lamang sa iyo. Hallelujah. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Nagtatapa, sumasamo, tumulong sa harap ng banal mong trono. Siyasatin mo, Jesus, ang puso
ang iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, ang dalangin namin na patuloy kang pumagitna sa bahay-sambahan na ito at patuloy ka namin nga awitan. Hallelujah. Yes, Lord, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas noon, ngayon, magpagkailanman, iwalating ka. Minsan ka, church, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas noon, ngayon, magpagkailanman, iwalatiin
iyong pagmamahal. Walang katumbas ang iyong pagmamahal. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa iyo. Hallelujah. At sa umagang ito, Lord, kami po ay patuloy na awit sa iyo. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Amen. Tunay nga na walang mahirap sa iyo at walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hingit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan. Yes, Lord. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Yes, Lord. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord, walang mahirap sa iyo. Mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Lord, tunay nga na walang mahirap sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sige, church, na minsan pahigit sa aking kailangan. Higit sa aking kailangan.
Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Tunay nga na walang mahirap at walang imposible sa'yo. Hallelujah. Tunay nga na maraming salamat sa'yo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu. Dalangin po namin ang katagumpayan na ngayong gawain, ngayong umagang ito, Panginoon. Ibinabalik na po namin sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat ang lahat ang anak ng Diyos ay magsabi na Amen! Hallelujah! Yes, Lord. Okay. Amen. Amen. Communion. Pwedeng mag-testimony muna. Mag-testimony. Isasabihin lang ako. Mamaya may mabanggit ka na naman. Hindi. Sige po, ayun, wala na po may commercial, no? Diretso na po tayo sa testimony. Sige po. Kung magbigay ng detalye, ha? Okay. Happy Mother's Day sa lahat-lahat. Sorry, Pastor, kasi sabi mo, huwag nang babanggitin to. Pero hindi, kasi kanina pa talaga. Happy Mother's Day. Sa lahat ng mga kananayan sa Risen Christ, Happy Mother's Day. Kay Mase, kay Marinila, kay Ray Ray, nasa ibang bansa. Sino pa ba? And especially, we miss you, Nanay Meta. Ayaw na ipabanggit ito ni Pastor kasi ano daw, para wala nang ano muna. Kaya lang hindi ko tigilan. Miss you. Miss you talaga, Nay. Banggitin mo na rin mga kapatid ko. Okay. Sa Ate Pati. Sa Happy Mother's Day sa Soto Side, kay Ate Pati, kay Ate Pura, kay Diche, at sa lahat ng mga in-laws namin, at sa mga pamangkin. Banggitin mo. Ikaw Kay, inumpisa mo. kay Ate Odette, kay Ate Shirl, kay Ate Connie, at sa lahat ng mga pamangkin, Yung si Lay. si Lay, Wow. Si Dagmar. MC Pau, nanonood kasi si Kuya Robert. Si Pau, Si Dagmar. si Dagmar, sino pa ba? Ala, baka may makalimutan ako. Si Giselle. Sino pa ba? Wala na. Okay, at sa lahat ng mga kananayan na nasasakupan ng Risen Christ, Happy Mother's Day. Araw natin to sa lahat ng mga nanay. Nakakonect sa video. Oo nga pala, sa lahat na nakakonect sa video sa Risen Christ, Happy Mother's Day sa lahat ng mga kananayan. At sa lahat ng mga classmates ko at kaibigan, Happy Mother's Day! Sino ba yung Okay. Melrose ba yun? Lahat-lahat na sila, okay? Happy Mother's Yung Day! Golden Girls mo. Golden Girls. Ayan, mati sila. Amen. Yes, Lord. Tuli nga na Happy Mother's Day po sa lahat, sa lahat ng mga matatapang na nanay, no, sa buong mundo. Sa buong mundo, sa buong bansa. Charot. De, ayun, naraan po, Happy Mother's Day sa inyong lahat. Ayun, amen, hallelujah. Sige, may magpapasalamat pa po ba? Kay Tita Norma. Nasa langit na yun. Mama, si Nanay Metang. Yes. Nanay Nilda. Oh, sino pa? Diba? Ang daming Nasa langit na yun eh. Yes. Amen, hallelujah. Saka yung si yung nanay ni Jesus, si Mary. Happy Mother's Day Oo, po. Mother's Day yun. Pero hindi ko tinatawag na Mama Mary kasi Mama ni Jesus yun. Amen. Napakakapal naman ng mga mukha nung nakikimama, hindi naman nila mother. Nasa Biblia eh. Ba't ko hindi i-correct?
Amen. Hallelujah. Sige po, may magpapasalamat pa po ba? Wala na. Wala na po. Sige, diretso na po natin sa, ano po ba, tithes and offering or communion po? Communion. Communion po muna. Sige. Babasahin ko muna yung 1 Corinthians. Masalamat tayo kay Aliyah, nandyan siya, wala mag-ooperate niya, no? Ano, Alisa? Nalilito ko minsan, Aliyah, Alisa. Tama na yung si Lisa at si Iya. Oo, huwag na. Ayan. Sige, basahin po muna natin. Verse 24. At nang siya yung makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Verse 25. At gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsasiinom sa pag-aalala sa akin. 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saraw, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Verse 27. Kaya nang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saraw ng Panginoon ay hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. Dadapuat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saraw. Thank you, kapatid. Ito ang katawan ni Kristo na kanyang binuwis, ang kanyang buhay, nagpasakit sa krus ng Kalbaryo, sa anyong ostya ating isubo bilang alaala. 1, 2, 3 na may kabanalan. Pagkatapos ay kinuha ni Kristo ang saro. Ito yung saro. Nakakita ba? Ito ang saro. No? Sa anyong fruit juice, ito ang dugo ng bagong tipan. Gawin natin ito hanggang sa kanyang pagbabalik bilang alaala sa nagawa niya. Tayo ay uminom mula sa saro. 1, 2, 3. Bigyan mo ng tubig. Tamis. Buti maasim, no? Okay na yun. Medyo maano po, medyo Oo, kasi pag sobrang hal. Okay, salamat. Pupunta na tayo sa tanggalin ko. Sa aral ng salita. Ang paksa natin ngayon, ang pag-ibig ba ng Diyos ay yung sinasabi ng karamihang churches ngayon, that the love of God is unconditional. Mahal daw tayo ng Diyos dahil meron daw siyang unconditional love. So marami ako naririnig na argumento, tayo manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hayaan mong ikaw ang manguna, buksan mo mga mata, tenga at isipan, ang mga kaluluwa sa salita ng Diyos. Huwag nila akong makita, kung di ang makita nila ay ang larawan ni Jesus, ang kanyang pananalita, na susuot sa kanilang mga puso at damdamin. Manguna ka, Lord, tanggalin mo ang spirit of rejection, spirit of unbelief, spirit of pride, para maunawaan ang salita ng Diyos. Sa ngalan ni Jesus, lahat ay magsabi na, Amen. pakiabot nga yung aking salamin. Nandun sa bag. Yan, nandyan. Yan, yan lalagyan ng salamin. Hindi na ako magmamic kasi malakas na yung boses ko. Oo, dyan na lang yan. Mas importante salita ng Diyos. Tsaka isa pa, para mabakante yung kamay ko. Kasi importante, yung hawak ko yung Biblia eh. Ngayon, ang tanong ko, pakinggan niyo ito maigi. Pag sinabi raw ang conditional love, mahal tayo ng Diyos kahit ano pa tayo.
Amen. Ang Diyos walang kondisyon pagdating sa pagmamahal sa atin. Pero, pag binalik natin ang pagmamahal sa Diyos, laging may kondisyon. Sasabihin na, mali kayo, pastor. Oo. Kung naalala nyo, na-preach ko na ito noon sa John chapter 14. Pakibuksan muna yung John chapter sa bagong tipan. Tingnan nyo yung verse 15. Kung walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos, bakit ginawa ni Jesus sa chapter 14 verse 15, sabi niya, if you love me, keep my commandments. O di may kondisyon. Maraming pastor ngayon, mega churches pa. Tayo, maliit lang tayo in numbers. Pero ang church natin, yung mga taga-subaybay na naniniwala sa akin, dahil ang pinangangaral ko, salita ng Diyos, hindi yung nag-aral lang ng theology school, akala mo alam na lahat ang Biblia. God's love is conditional because of Jesus Christ. Kung hindi siya conditional, hindi mo tinanggap si Jesus Christ, alam mo, si Jesus namatay, pero hindi mo naman tinanggap, hindi ka talaga ligtas. True. True. O, di ibig sabihin, mali yung turo ng mga pastor. Hindi ako nang babatikos ng reliyon na may reliyon. Ang gusto ko lang, kung ano talaga sinasabi ng Biblia. Pansinin mo, ang topic niya mula verse 1 ng chapter 14 hanggang matapos, hanggang verse 15, laging may if. If you ask anything my name. Bakit niya sinundan ng if you love me, keep my commandments. Pastor, galit ka yata eh. No. Hindi, kasi hindi ako nag-microphone. Gusto ko naririnig ng cellphone din. At ng mga taga-subaybay. Mga kapatid, ako po nangangaral, hindi tradisyonal. Kung ano ang bago sa Holy Spirit, yon ang pinapangaral. Pakibasa nga yung Tagalog, kapatid. Verse 15. Sige. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. O, di ba? Kung conditional. Ako'y iniibig. Kaya maraming maabuso eh. Ay, mapagpatawad naman ng Diyos. Ay, ang Diyos naman hindi nagbibilang ng kasalanan. Eh, ba't may judgment day? Di ba kayo kinikilabutan? Yun lang sa Exodus 20 eh. Gawin mong banal ang Sabbath day, hindi mo gawa-gawa eh. Lagi may dahilan. Hindi kami makakapagsimba kasi pagod kami. Okay, pagbigyan ka ng Diyos 2, 3 to 4 times. Paano ngayon, pag lumapit ka sa Diyos, hindi kanya sinagot yung panalangin mo, kilabutan naman tayo. God is a conditional God because of His holiness. If you love me, keep my commandments. Tingnan nyo, inulit niya yan sa chapter 14, verse, okay lang may echo para magandang tigpakinggan sa cellphone. Na, parang malaki. No, di ba? 14:21. Basa, Tagalog. He that has my commandments and keeps them, he it is that loves me. Oo, tingnan mo. Kung sinusunod niyo yung kautusan ko, mahal niyo ko. And he that loves me shall be loved. Oh, shall be. If. Pansinin niyo, English yun ha. If. Tama ba ako? Mali. Hindi ako nagsabi niyan, Biblia. Basa. 14:21. Tagalog. Bilize. Ang mayroon ng aking mga utos, Ano raw? ang mayroon ng aking mga utos, Oh. at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin. Oh, sino raw ang inimibig kay Kristo? Yung sumusunod sa kanyang kautusan. Eh di conditional. Inaabuso yung grace. Yung favor.
Kaya sinabi ni Jesus yan, maraming Kristiyano, ay, we are saved by grace. Petics na tayo. Hindi ba sabi niya, saliksikin mo ang salita ng Diyos? Ginagawa mo ba? Marami dyan, malalaking churches dito sa Caloocan. Unconditional love. Sino may sabing hindi conditional love? Kasasabi lang ni Jesus eh. Ba't mo ko kontra? Sino paniniwalaan ko? Yung mega church? Na pang mga pastor ng katuruan ganon? O yung katuruan ni Jesus mismo, literal yan. Hindi lang isang verse, o. Sige, tuloy mo, 14:21, sige. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. O, di ba kondisyon yan? Ibig sabihin, alam ni Jesus, merong hindi iibig sa kanya. Hindi sumusunod sa aral ng Diyos. Tatanong niyo, ba't ka natawa, Pastor? Eh, marami nagtuturo eh. Doktrina nila. Ito, doktrina ni Jesus. Oh. Agree ba kayo? Amen. English Tagalog na yan, oh. Iibigin ng aking Ama. At, tingnan mo, paano kayo iibigan ng Ama? Pag inibig nyo, iibigin siya ni Jesus. Ako'y magpapakahayag sa Kanya. Ako ay mabubulgar. Ako ay mauunawaan. Ako'y makikita niya. Yun eh. Paano mo makikita ang Diyos kung hindi mo sinusunod ang Kanyang kautusan? Sample, John 5:38, ay 5:39. Hindi, wag na. Saliksikin ninyo ang kasulatan kung alam ninyo nandito ang buhay na walang hanggan. Search the scriptures, for you think in them there is eternal life. Bakit sinabi ni Jesus yun? Pagka politika, wow, alam na alam. Maletagang. Wow. Di ba? Meow, alam nila yon. Pero pag Biblia ang sinuri, hindi alam. Wow, walang pag-asa kay Sarah. Walang pag-asa kay PBBM. Kung hindi tayo kay Jesus muna. Amen. Kasi ang puso, ang pinaka manloloko, manliling lang sa lahat ng bagay. Totoo. Eh kung meron takot sa Diyos yan, hindi natin problema ang korupsyon, maling katuruan. Oy, mga pastor, gumising kayo kahit magdebate tayo. God is a conditional God. Kaya siya naging conditional, nakalimutan ng tao yung salitang God is holy. Puro kayo grace. Inaabuso nyo. Ang dami kong kilalang grace. Buti yung anak ko, hindi ganon. Diyos na yung pera. Diyos ko, totoo yan. Marami akong kilalang grace. Ang ganda ng pangalan. Disgrace pala. Dami kong kilalang ganyan. Nako. Kaya ako nabanggit kasi may na-meet ako dun sa Santa Maria. Meron din sa Tabo. Hindi naman lahat. God is a God. A holy God. Kaya nga may judgment, may standard. And I saw 2 books was open. One is written the works therein, both great and small. The other was the book of life. Whosoever is not found, di condition pa rin yun. He is not saved. 15:10. Tingnan mo kung hindi totoo yung sinabi ko. John chapter 15 verse 10. If, yan na naman, all of you keep my commandments, all of you shall abide in my love. So para pala tayo mag-avail doon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, kailangan manatili tayo sa kautusan niya. 10 utos nga hindi natin masunod, doon papasok yung grace. Hindi ko sinabing walang power yung grace o favor. Kaya lang namimihasa eh. Kaya sinabi ni Jesus Christ, if you keep my commandments. Sinabi niya to sa mga reliyosong mayayabang. Nakala nila yung reliyon nila malaki, historical daw, nauna. Pero tingnan mo yung reliyon nila, pinakamaraming manluloko, corrupt. Yung reliyon na yon na pinagmamalaki nila, na nasa Italy.
Nasa room. No. Di ba? Huwag kayong magagalit sa akin. Kaya nga ako hindi na ako connected dun eh. Namulat ako sa katotohanan eh. Oh, God is a conditional God. Basa, John 15:10. Doon lang tayo sa totoo. Ano yung marami? Puro naman katiwalian ang tinuturo. Sa Biblia. Oh, sige, basa. If you If you keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. abide, kondisyon yun. Mananatili ka sa pag-ibig ng Ama kung pananatili mo na nasa kautusan ng Diyos. John 15:10, if ye keep my commandments, take note, if ye keep my command, ye shall abide in my love. Hindi yan works. Ang sinasabi ni Jesus Christ, kausap niya dyan mga believers. Hindi niya kausap yung mga unbelievers. Oh. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love. That is, I have kept my Father's command. Siyempre, show and tell, by example. Oh. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love. That is, I have kept my Father's commandments and abide in His love. Kung ako, mahal ko yung Ama, kung ano inutos ng Ama sa akin, susundin ko, sabi ni Jesus. Kaya kayo rin, sundin nyo rin ako. Yung kautusan ko, sabi ni Jesus. So, inutusan ako dahil lingkod niya ako, susundin ko rin yung utos niya. Na ibig sabihin, mahal niya ako, mahal ko siya. Meron ba naman magulang? Sinuway. Paano mo masasabing mahal mo yung magulang mo kung hindi mo sinusunod yung utos? Imbes na utos, kutos. Di ba? Oh. Sino may sabing bawal tumawa rito? Doon sa kamatayan nga ng aking tita Norma eh. Sabi ko, sino may sabi sa Biblia ng bawal tumawa? Huwag ka lang tatawa, mag-isa. Iba na yun. Tapos mag-isa ka sa kwarto. Ay, iba na yun. Tapos kinakausap mo yung sarili mo. Yun. Baka iba yun. Pumunta ka sa pinakamalapit na kamarin, mental health. Di ba? Yun mahirap. Oh, ito na, dinefine ni Jesus Christ ang totoong pag-ibig. Yung una, John 3:16, tinanggap natin siya, tama? Ngayon, hindi sapat na tinanggap natin yun. Kasi kung totoo mong tinanggap, magbabasa ka ng Biblia. Hindi pwede sabihin mong wala akong oras. Kalukuhan yun. Sabi niya sa 1 John 5:3, for this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not grievous. Hindi mahirap. 1 John 5:3. Pag sinabing first, letter of John yun. May first, second, third. New Testament. Pindutin mo yung Bible book na yun, oh. Nakalipat ko na. Ha? Yan na po yung 1 John 5. Ayan na ba? Sabi ko sa iyo eh, tama yan eh. O, pakibasa yung Tagalog. Okay. Sapagkat ito ang Teka, Alisa. Pag nagbabasa ka, relax lang. Wala nagagalit sa'yo. Bawal lang nakasimangot. Bawal lang seryoso. Kasi 50-50. Gusto mo mamagaya sa akin na 50-50 ako? Sa sobrang serious. Sige, go. Maganda yan eh. Sige, tuloy mo. For this, ay, English, Tagalog pala. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Oh, kita mo. Meron bang inutos sa Diyos para ipahamak ka? Wala kayong makikitang kautusan ng Diyos na dinesign para mapahamak tayo. Amen. Ay sabi English, commandments are not grievous, hindi mahirap. Ang nagpapahirap, yung pusong matigas ang ulo. Pag may kumukontra sa akin lagi, tingnan nyo na minamalas, pumapalpa.
Tigas ang ulo eh. Children of disobedience, spirit of disobedience. Ano ba nangyari kay Adan at Eva sa katigasan ng ulo? Sino pinaniwalaan nilang salita ng Diyos? Sino? Si Satanas, yung ahas. Sabi nila, ano daw ang pinakakasalanan ni Adan at Eva? May sumagot sa akin, pastor pa. Disobedience, mali. Ang unang kasalanan ni Adan at Eva, sex, sabi naman ng isa. Hindi. Kasi tinakpan nila ng bahag eh. Hindi yon. Ang number 1 na kasalanan ni Adan at Eva, hindi niya pinaniwalaan, unbelief, yung word of God. Ba't siya nakinig sa demonyo? Oh. Ang disobedience, dadating yan pag naniwala ka sa demonyo. Pero kung maniwala ka sa salita ng Diyos, obedience yan. Oh. Hindi ba tama yung sinabi ko? Sino may sabing walang kondisyon ng Diyos? Meron. Banal siya eh. Wala pa tayo sa kabanalan na kumpleto. May kabanalan tayo dahil kay Kristo. Pero hindi mo makakamit yan kung hindi mo susundin yung eksaktong sinabi ni Jesus Christ. Keep my commandment. Parang ganito yan eh. May mga kaibigan ka, nangangaral ka. Hindi ka paniwalaan kasi hindi ka naman kilala. Magpakilala ka muna. Kaibiganin mo. Eh baka naman ikaw numero 1 gumagawa ng katampalasan. Paano ka paniniwalaan? Born again ka, yung pala burn again yung kilos mo. O kaya born against. O kaya burn the death. Bernadette eh. Burn to death. Yung pinsan ko talaga. Si Kuya Rene. Yung pinsan ko si Renato Rene. Concepcion. Nung nag-usap kami nung nagpunta kami sa Bacoor, Cavite, sa Santo Divino ba yun? Yun. Sabi ba naman baka burn a death. Burn to death. Hindi death eh. D-E-T-T-E. Death. D-A-T-H. O ngayon, paano mo masasabi na kanyang utos? Pabalik-balik lang eh. Kaya nga nung si Jesus Christ nangaral sa mga na-discourage, may utos pa rin. O, tingnan nyo kung hindi kondisyon. Gusto nyo mawala ang kabigatan sa puso? Tingnan nyo yung Matthew 11:9 to 30. O, may iba, alam na nga yung dahilan para mawala yung kabigatan, hindi rin susundin yung Biblia. Kaya sunod-sunod yung kabigatan. Kung gusto mo mawala ang kabigatan, sundin mo ang Biblia. Tingnan nyo sabi niya. Matthew Mateo 11:29 to 30. 29 to 30. Basahin mo, Tagalog. Sige. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso. Oh, di ba? Oh. Tama ba mali? Kaya lalo bumibigat ang buhay eh. Ang titigas ng ulo. Pag hindi ka sumunod sa salita ng Diyos, talagang mahirap ang buhay. Walang sasama sa'yo, ikaw lang mag-isa. Pero pagkasama mo ang Diyos, yung mga salita ni Jesus, hindi naman tayo maghihirap ng ganyan eh. Alam ko, wala namang perpekto, pero huwag niyong gawing excuse yun. Kasi karamihan ginagawang excuse eh. Eh kasi pagod kami, hindi muna kami mag-church. Tingnan mo. Bigyan ko kayo ng halimbawa sa buhay ni Hannah. Sino ba si Hannah? O kaya wag na lang si Hannah. Si Elijah. Sa Tagalog, Elias. Kasi ganito nangyari. May isang biyuda, kikwento ko na lang, mamaya titingnan natin sa Biblia. Sabi ng man of God na si Elijah, gawa mo muna ako ng cake. Tapos gumawa ka ng cake para sa iyo at sa anak mo. Hindi mauubos ang langis. Ang banga ng langis, ano ba flour sa Tagalog?
libidura, na? Yung panggawa ng tinapay. Hindi kayo kakapusin hanggang pagbabalik ng tag-ulan. Di ginawa, sinunod ng babae. Kasi kumukuha siya ng panggatong stick. Para magluto ng tinapay. Sabi niya, sapat lang tong itong libidura. Pakibasa nga. 1 Kings chapter 17 verse 14 to 16. 1 Kings, Old Testament, chapter 17 verse 14 to 16. Tingnan nyo ang faith may condition din. Ayan. Yan ang pinagkaiba pag nagbabasa ka ng Biblia. Marami nagtuturo, kailangan may faith ka, may faith. Hindi naman tinuturo kung paano. Ito mong kalokohan, di ba? Kasi hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Tingnan nyo. Dito sa church natin, hindi kayo malilinlang. Hindi ako nagtuturo ng wala sa Bible. Kasi ang katuroan kay Jesus Christ. Amen. Katuroan ng Biblia. Hindi yung basta naisip mo lang, ituturo mo. Diba maraming pastor sinasabi, God's unconditional love? Yung love ng Diyos, unconditional. Pero yung love ng tao, may condition ng Diyos. Amen. Gets nyo? Amen. Amen. Kasi kung may condition ng love ng Diyos, walang lahat magkasala, walang maliligtas. Pero kung gusto mo maligtas, may condition ng Diyos. Kasi banal siya eh. Amen. Ang Diyos may pag-ibig, pero ang Diyos may condition din sa tao. Tingnan nyo kung totoo. Basa, verse 14 to 16. Verse Kings. Basa. 14. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang susi ng harina ay hindi makukulangan, o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. 15. At siya'y yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias. At kumain ang babae at siya, at ang kanyang sangbahayan na maraming araw. 16. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan, o ang banga ng langis man ay nabawasan, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Kung ako nagsasalita dahil opinion ko lang, mali. Pero kung sinasabi ko ayon sa salita ng Diyos, kilabutan ka na sa tigas ng ulo. Kasi sinabi ng Diyos ano yan? Ano yung umiiyak? Hindi, wala. So, ibig sabihin, bakit ka gagawa ng bagay na hindi pinagagawa ng Diyos? Nagets nyo? Sabi ng lingkod niya, si Elijah, o Elias sa Tagalog, wala, sabi niya dito, sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, walang lalagyan ng kakainan ang mapapanis o mauubos. Wala ring banga ng langis ang magkukulang hanggang sa araw ni Yahweh na magpapadala ng ulan sa lupa. At kumilos siya, ginawa niya ayon sa sinabi ni Elias. Sinunod niya and she and her house did eat for many days. Kaya yung ibang tao, inarningan ko na, pagpapalain ka ng Diyos lahat ng bagay, pagpapalain ka. Pero pag binalambala mo ang praise and worship and thanksgiving, baka dumating ang araw, pag lumapit ka sa Kanya ng matinding kailangan, hindi tutugunin ng Diyos. Yun ang nakakakilabot. Ang Diyos, marunong sumagot ng panalangin. Ang Diyos, hello, nakikinig ba kayo? Amen. Marunong tumanggi
Amen ba? Amen. Kaya mga kapatid, dito pa lang sa example ni Elijah, pag-aralan yung maigi itong lesson natin. Meron ba akong nabanggit na hindi nagkatotoo? Sige, sagutin nyo. Pwede ko sagutin. Oh. Wala kang prophet, wala kang Lord kasi ganito yan. May mga believers, walang gift of prophecy, kaya nagpapadala ang Lord ng lingkod niya. Nagwa-warning, nagbibigay ng propesiya. Pero kung hindi mo gift yun, makinig ka sa man of God, like your pastor. Na pag alam mong hindi siya impostor, yung totoo. No, kasi mayroong mga pastor, impostor eh. No? Kaya mag-ingat kayo. Kaya pinagpe-prayan. Ngayon, pag winarningan kayo ng pastor, mag-church kayo. Mahirap lumaban sa kalooban ng Diyos. Amen. Kasi baka mamaya, ikaw lalapit sa Diyos, hindi niya tutugunin yung panalangin mo. Yan ang pinag-usapan namin ng isang araw ni Del. Kailangan matuto kang sumunod sa aral ng Diyos. Di ba noong pinangaral ko yung last Sunday, yung 10 Commandments? If you love me, keep my commandments. Doon pala sa 10 Commandments, hindi mo na masunod. Sumamba ka, araw ng linggo eh. Oh, hindi ko naman kayo sinabing magsamba kayo ng Sabado. Hindi naman tayo Hudyo, kalendaryo natin, Romano eh. Oh. Warning po sa mga tao na hindi na nagsasamba pag linggo. Maniwala kayo. Kaya ako sinasabi to, walang exempt for it. Alam ko? Wala akong pinaririnig. Sinasabi ko lang sa inyo, God is a conditional God when it comes to holiness. Hello, nakikinig ba kayo? Amen. God is a conditional God when holiness deserves worship. Ano yun? Lalapit lang tayo sa Diyos pag may kailangan? Aray. Pag wala tayong kailangan, okay lang? Hello? Totoo. Mga taga-subaybay, huwag kayong magagalit sa akin. Tama, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Inibig niya tayo muna eh. He first loved us. Pero ang demand ng holiness ni Lord patungkol sa pag-ibig, if you love me, keep my commandments. Marami yung sasabi, ay hindi naman of works eh. Hindi nga of works, pero bakit sinabi ni Jesus yan? O, hindi ibig sabihin, ay by grace, ba't pa ako mag-church? O, hindi naman ako nagsabi si Jesus eh. Hello, nakikinig ba kayo? Amen. Mga taga-subaybay, gusto nyo ng miracles? Mabilis na resulta ng miracles? Sundin nyo ang Biblia. Amen. Amen. Kasi nandun ang sikreto. O, di ba, may nagsabi na hindi daw, wala raw, kondisyon. Eh, bakit sinabi, if you love me, keep my commandments? Kung walang kondisyon yun, di ba? Tagalugin ko para mas malinaw doon sa mga taong ayaw makinig. Kung iniibig niyo ako, sundin niyo ang aking mga kautusan. Sapagkat ang ama ko nag-utos sa akin at sinunod ko. Gayon din kayo sumunod sa kautusan ko. Amen. Amen. Na ibig sabihin, mananatili ang pag-ibig ng ama sa inyo. Yan, tinagalog ko na. Eksakto yun. Amen. Amen. Oh. Hanggang dito lang yung aral natin, mga kapatid. Pag-isipan nyo. Kayo ba ay umiibig sa Diyos? Kung sinasabi nyong yes, ba't hindi kayo sumamba? Ba't hindi kayo nagpuri? Bakit hindi kayo nagpasalamat? Masyado kayong busy. Ang dami yung dahilan. Sa akin, okay lang eh. Pero sabi ni Lord, ang dami yung dahilan. Ano kaya? Tanggalin ko yung dahilan nyo. Halimbawa, trabaho. Pagka bakasyon, hindi nag-church. Hello, nakikinig ba kayo? Amen. Gayahin niyo ako, pogi. Pogi sa kautusan ng Diyos. Pogi ka sa Diyos, maganda ka sa Diyos, kung iniibig mo siya, sinusunod mo ang kautusan. Ayan kasi tigas ng ulo mo. Nakakadalawa ka na. Eh, kasi Kanina ka tatanga-tanga pa. Ayaw rin ng Diyos yung tanga.
Diba? Dalawa ka na. Kasi hindi ginagamit yung ulo, hindi ginagamit sa dingding. Ginagamit sa pag-aaral ng salita May ng Diyos. kasalanan po yung pader. Hindi, yung ilong. Ay, nako. Maiiwang ka. Naintindihan niyo ba ako? May natutunan ba tayo ngayon? Amen. So, ang Diyos ba ay may kondisyon? Kaya to. Meron. Tayo manalangin. Katukin mo ang mga puso ng mga taong nanonood dito. Amen. Katukin mo, Lord, yung mga taga-subaybay at yung mga nasa loob ng vicinity na ito. Hayaan mo yung Holy Spirit ang siya magsalita. Maraming tao ini-ignore ang Holy Spirit. Minsan nagsasalita, oy, mag-church ka naman. Pero ang daming dahilan. Marami dyan, may lumalapit sa Diyos, may kailangan, huwag kayong magtaka kung bakit hindi sinasagot ng Diyos ang inyong panalangin. Yan ang revelation ni Lord sa akin. Kaya hindi tayo nakakakuha pa ng lugar kasi hindi tayo sumusunod sa kasunduan sa Diyos. Totoo naman. Baka nga mauna pa yung Santa Maria. Panginoon, ako po'y nakikiusap, kahabagan mo ang mga taong Yes, Father God. hindi nahahabag sa kanilang sarili. Kasi hindi sila sumusunod sa kautusan mo, Jesus. Napanalangin ko bawat isa. Lawakan ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan. Kagaya ng saliksikin ng kanyang salita, kagaya ng pagsamba, papuri, kagaya ng tumulong financially sa gawain, pang-apat, sumama sa gawain pang-ebanghelyo ng Diyos. Aking hinihingi ito sa iyo, Lord. Jesus, in Jesus' name, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Happy. kantay mo ngayon siya sa atin. Tapos closing prayer na. Tapos Huwag yung na, huwag na. Hindi na yan. Sige po, no, tayo umawi. Ay, yung offering. Offering pala, offering. Nalimutan ko. Offering. na lang po muna. Bago po Sige po. Ayun, tunay nga na maraming salamat sa Panginoon sa panibagong turo, panibagong word of God na ibinigay niya sa atin ngayong araw na ito. Sige, tayo po ay dumako na rin. Bago magtapos, tayo po ay dumako na sa tithes and offering po. Mag-tithes and offering po muna tayo. Sige po, at ipag-pray na lang din po natin siya. Hallelujah. Yes, Lord, tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa tithes and offering po na ito, Panginoon. Dalangin po namin na ang tithes and offering po na ito ay magamit po sa iyong gawain, sa mga kailangan po ng iyong gawain, sa mga kailangan po ng member po ng iyong gawain, Panginoon. Dalangin po namin na tunay nga na ikaw po ang gumabay sa amin, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, yung mga hindi po nakapagbigay, na ibalik niyo po sa kanila ng siksik, liglig at umapaw na pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na yung mga spoken prayer po namin na ikaw lang po ang nakakarinig nito. Ikaw lang po ang nakakakita nito, Panginoon. Muli, maraming salamat po. Binabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papurit, pagsamba at pasasalamat. In Jesus Christ name we pray. Amen. May tanong ako sa inyo, mga kapatid. Yung Tagalog na siyasatin. Ano ibig sabihin ng siyasatin? Examine, Check. pag-aralan, pagmuni-munihin, Namnamin. yan yung mga ganyan pagtungo ka ng Holy Spirit. Tingnan nyo nakalagay,
siya sa atin. Amen. Amen. Oo nga, no? Kaya naming hindi laging binabasa ko yan. Siya sa atin. Mo, Jesus. So mabigat yan. Pag si Jesus ang sentro mo, kita mo, nakakasagot agad. Yan ba makalimutin gaya ni Mase? Tingnan mo. Pag napupuno ka ng Holy Spirit, tingnan mo ang isip nakapokus doon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Yes, glory to God, diba? Glory to God. So, kaya hindi ako naniniwalang yung ano to, ano to? Dementia? Aneurysm po. Aneurysm, hindi, wala. Ba't ako, kung may aneurysm ako, ba't yan? Bilis kong... Diba? Hindi, totoo yun, hindi biro yun. Yung pagiging malimutin, minsan hindi mo maintindihan, o kaya tulala. Sign ng dementia yan. Para matanggal yan, mag-concentrate ka sa salita ng Diyos. Amen. Huwag ka matulala. Kasi pag nagtulala ka, Gusto, sharp pa yung utak mo. ha? Sharp. O, kagaya mo, sharp din. Ayun na, intindihan mo, Ikaw, magbuti. Jay, mag-focus ka sa Word of God para hindi ka lagi tulala. Tsaka huwag matigas ang ulo. Pag matigas ang ulo, puro kapalpakan eh. Pansinin nyo yan. Lahat ng kumontra sa akin, pati yung pag lumalapit ako, hindi ko naman tinitingnan, lumalayo, may demonyo eh. Kanta na tayo. Si ano, si... Alam mo na kung sino. Kanta na tayo. Sige. Kanta tayo. Sa Amen. Sige, kanta. Amen. Yan siya sa atin. Yes, Lord, hallelujah. Si Iya nga pakantay mo niyan. Iya din. Ay, Isa. Isa, dito ka. Uy, ikaw ang pakanta niya. Bilis! Dito ka, dito. Magpabilang ka na yan. Ay, hindi niya ano eh. Ay, hindi, alam niya yan. Thank you. Antayin mo yan. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Special number. Okay, kakanta. Go. Amen. Sinasabi mo, Jesus, Amen. ang puso ko. Amen. Sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapahan Hallelujah. sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Sinasabi mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapahan sumasamo,
Di man karapat-dapat sa kabangalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga na maraming salamat sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Binabalik na po namin sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Sige, Church. Dito na po nagtatapos ang ating gawain po ngayon po, at tunay nga na maraming salamat po sa Panginoon, at see you on next Sunday po. Bye-bye po sa ating mga televiewers, sa ating live. Bye-bye po. At dahil dyan, babaunin yan.